So yun na mga kabisnes, good morning, good morning. Yun o, ilaw o. Yan na, samahan nyo ako ngayong araw. And today is the day. Ngayon kasi mga kabisnes, pupunta ako ng isang opisina. At meron pong nag-reply sa ating email. At yun, nakapag-schedule tayo ng interview ngayon. So di ko pa alam kung anong mangyayari. Basta nag-review ako. Kinakabahan ako. Okay na kaya ito suot ko? Apollo. So, ayan. Nakaban talaga ako. Interview ka na, boss. Ay, ito pa si Daryl. Hello po mga Morning. ka-business. Ayun, boss, introduce yourself ka mo. Ano? Introduce yourself ka mo. Ayun niya eh. Hindi ko nga alam paano eh. Hindi, kaya mo yun, boss. Hindi, kaya naman yan. Pray lang tayo na mga ka-business. At yun, lalarga na rin ako. Yes. Ang oras na. Kasi ang interview ko ay alauna. Ang oras natin ay 11 pa lang naman. Siyempre, you have to show up early. Yes! Diba? Oo. So, ayun. Larga na tayo. Wala na ba akong nakalimutan? Kaya sana sabihin ko, wala ka na kailangan. Okay na siguro to. ID mo, boss, nandiyan ka meron ka. ID ng school. Oo nga, no? Daling ko na lang itong isang bag ko na to. Para medyo mas maayos. Uy. Sana, natanda. Ano na yung gamit ko. Ang madali. Si Boy ito, nanonood ng Peppa Pig. Sir, papay. Ingat, boss. Sige. Salamat. Dito na ako, ga. Good luck, ha. Thank you. Ayan, sila mama at si papa nagpapahinga pa. Pero bumaba na sila kanina. Di pa ako nakakain. Ayan, shoutout kay mama. Ay, sige, Boogie, oh. Wait lang. Ayos ah. Ayan si Paps, andito pala sila. Boss! Ito si Boogie. May dito naman to lang. Ay, si Nanay. Hello, Nay. Good morning, Good anak. morning po. Saan ka? Ano po, interview. Uy, pambera. Babayahin na ako. Umaga pa. Ingat. Sige, anak. Ingat. Ito si Pops. Galingan mo. Thank you. Ano nga, good luck. Thank you, Nay. Thank you po. Kaya mo yan. Yun. Let's go. Ayun, ako lang mag-isa, mga ka-business. Miss Jal kasi ay meron din kanyang sariling agenda for today. Tat muna natin si Miss Jal, mag-update tayo. Ang init! Biglang uminit, no? Ilang araw umulan, tapos biglang uminit. Ito yung CV ko, mga ka-business. Dami nakasulat dyan. Tara na nga muna, pambihira. Diyan tayo dadaan sa may Mindanao Ab para mabilis. Makarating tayo doon ng 12:28. At nagpakita na po si Haring Araw dito sa amin. Sa inyo, yung mga kababayan po natin dyan sa ngayon ay nasa baha pa rin. Mag-iingat po kayo mga ka-business. Sana buhay natin ay walang baha. Kaya nagkakaroon talaga ng baha. Imbis na magagawa ng paraan, focus tayo dito sa ating gagawing interview. Itong pupuntahan natin ay isa siyang IT company. Sila po yung nagde-develop po ng mga system ng mga companies kagaya ng mga pharmacy, ganyan, mga business, yan, gagawa sila ng mga POS, yan. Tapos ang ina-applyan po natin doon ay isang QA specialist. Ibig sabihin ay quality assurance specialist. Ayan. Ibig sabihin nun, mga ka-business, tayo yung magte-test pa ng mga software. Yung mga nakikita nyo mga ka-business sa mga Jollibee. Isa tayo sa mga magte-testing nun kung may sira ba, kung may problema ba. Yan, mga ka-business. So, kumbaga parang may isang ayos na bagay tapos sisirain natin. Kung hindi kaya testingin natin kung hanggang saan ba siya. Kung ano yung mga limits niya bago siya masira. Yan. So, dito pa tayo sa loob ng subdivision. Update natin si Miss Jan. Good luck sa atin. Good luck. Ngayon, matanggap man tayo dito o hindi, walang problema kasi marami tayong option. Kailangan lang natin sipagan maghanap. At malalaman natin kung ano yung mga dinanas ni Papa Dings nung siya ay nag-a-apply. Wala pa kasi yung experience sa ganito, mga ka-business eh. Si Papa Dings pa lang ang meron. So, thank you kay Papa Dings. Mga ka-business, abangan nyo po yung vlog ko kay Papa Dings. So, presahin natin siya. Ayun, nagutom ako. Mamaya kakwento ko sa inyo kung ano yung mga naging experience ko. So ngayon, biyahe muna tayo. Alright?
So yun na mga kabisa, dito na ako sa building, no? Ayan yung parking nila. Saan yung building? Ngayon, kailangan ko munang puntahan yung kanilang guard. Kasi kakusapin ko pa para sa parking. Balik tayo mag-park dyan. So balikan ko yung maya mga ka-business at balikan ako na lang din kayo, no? So yun na mga ka-business, tapos na ang aking ay teka, may music. Tapos na po ang aking exam. So yun na hindi pala interview ngayon mga ka-business. Kasi written exam po muna. And then ayun, mahirapan ako, pambihira yan. Ano yung exam namin mga ka-business, ano maghahanap ako ng mali. Pambihira oh. Hindi kasi ako mahilig maghanap ng mali Aray mo Hindi, biro lang. Ayun nga, naghanap kasi ng ang hinahanap kasi nila is QA specialist intern. So para siyang quality assurance yung sabi ko sa inyo kanina. Minimake sure ng company na to na yung software na gagamitin ng isang user o yung ibebenta nilang produkto ay walang sira, no? So kami bilang isang QA specialist, no, responsibilidad namin na bago mabenta yung produkto ay walang kasira-sira o hindi kaya kayang resolbahin yung isang sira. Kasi mga ka-business, kapag ang produkto na nabenta ng isang kumpanya, kahit simplehan na lang natin, halimbawa sa pagkain, no? Pagka nabenta yung pagkain na panis pala, hindi magiging magandang image ng company at isa pa makaka-apekto sa kakain. Siyempre masasakit ang tiyan, tapos baka mamatay, diba? Kasi food poisoning. At yun yung trabaho namin bilang QA specialist, no? At so yun, kanina pagpasok ko doon, so nakakabahan ako kasi ang daming mga nag-work. Separate yung room ng mga talagang andun na sa loob nagtatrabaho. Tapos medyo titinginan ako, parang na-intimidate ako kasi parang sino to? Parang ganun. Pero mabait naman yung guard tsaka yung nag-assist po sa akin. Shoutout yung Ma'am Allison. Allison po yung pangalan niya. At siya yung parang HR nila dito. Siya yung nag-asikaso sa akin. So ayun, nung mag-exam na ako, nag-antay pa ako siguro mga 30 minutes, no, bago yung exam. And then pinaupo na ako dun sa pinapasok ko sa loob. Pagkapasok ko, nakita ko yung mga developers nila. 4 sila dun. Tapos siguro yung iba naka-work from home kasi bakante yung ibang mga desk dun Tapos nakita ko yung mga developers, nakita ko yung paano sila nagko-code. Tapos yung isa naman parang sa customer service naman siya. Ayun. And then after that, pinaupo ako doon sa PC. Kaya nagugutom na kasi ako mga ka-business. Drive-thru nga muna tayo. Ba't ako mag-drive-thru? Actually may Uncle John's dito mga ka-business. Bago ko tuloy yung kwento ko. May Uncle John's dito. Nga lang, mahal ng chicken. Gusto ko kasi mag-chicken Drive-thru na lang tayo ng McDo. Magkano lang yan. Katabi lang din nito. Doon pala nag-dine-in na lang ako pambihira. Ang mahal kasi ng chicken sa Uncle John, akala ko mura lang. Ito mas mura dito sa McDo. Sige pa. Is this real? Order tayo mga ka-business. Diba? Kano lang yung 1-piece chicken nila dito. 99, diba? Hello? Ang mahina ng speaker dun? Mahina yung speaker? Yes, sa kaya pinaka. Okay. Magkano yung 1-piece chicken with drink? 95 pesos po, a la carte. Pagka may drinks, 99 po. yun na lang. Ilan? Isang order. Sir? Yun lang po. Kayo mas payment lang po yun. Diba, 99 lang sa Uncle John's, wala ka pang inumin. Ilan, sir? Coke Zero na lang po. Gusto ulit pa akong piso. Yung Uncle John's kasi, 104 pesos, wala ka pang inumin. Dito na tayo kay McDo.
yun na nga, mga ka-business, no? Pinapuna ako doon at pinatest po sa akin yung isang yung kanilang isang website doon na hanapin ko raw po yung mali. Ay, ito, wait lang, ito yung order ko. So yun na, mga ka-business, pasensya na kayo yung kanina pinatest sa akin yung kanilang website, and then yung produkto nila, mga ka-business. And then hanapan ko daw siya ng mali, tapos may binigay silang specification, no? Tapos so nung tinesting ko na siya, ginagamit na sa akin, chinek ko kung naka-align ba siya dun sa specs na binigay, no? At kailangan i-make sure na andun siya sa requirements. So binigyan ako ng 1 hour na pagte-testing doon sa kanilang website. And then nung umpisa, tataka ko, wala akong makitang mali. As in, kung ano yung sinabi doon sa specs, yun yung talagang pine-perform nung kanilang website, no? As in, wala talagang mali, no, mga ka-business. Tanggaling lang kasi akala ko yun na yun. So yun pala, kaya pala 1 hour ang ibinigay sa akin. Kasi darating pala yung time na talagang magkakamali yung produkto. Kakaroon ng problema talaga. Tapos yun, so akala ko okay na ako. So nag-chill na lang ako. And then na-submit ko na yung una kong testing, no. Submit ko na siya. And then after nun, parang nagkaroon ako ng sa sarili ko na hindi to pwedeng ipatest sa akin ng walang mali. Yan. So inulit ko siya ng inulit. Hanggang sa nakailang ulit ako, doon na lumabas yung mga mali, no, mga ka-business. Ang galing kasi nung pang ilang ulit ko, akala ko okay na. Akala ko talaga okay na siya. Akala ko perfect naman siya. Akala ko walang problema. Yun pala, nagkakaroon siya ng problema kapag sobrang dami na nung pagte-test mo sa kanya. So yun, nilista ko lahat ng mga problema. At yun naman yung aayusin ng mga developers. Yun ang pinaka OJT ko, mga ka-business. Pero wala pa, hindi pa naman ako tanggap. Antayin natin yung result bukas kung nakapasa ba ako sa test. Pati yung tao tinetest din, pati yung computer tinetest din, di ba? Parang may isip natin minsan na talaga ng bagay dumadaan sa test, di ba? Ultimo gawa ng tao, tinetesting ano pa tayong mismong tao na tinetest din ng Panginoong Diyos. Tayo ba ay makakapasa sa kanyang mga test? So yun mga ka-business, hanap lang ako ng spot ng mga kainan. Balikan ko kayo maya. Right. So yun, nakahato tayo ng spot. Ilang mga kakain. Oras natin, last 3 na ng hapon. 3:05 PM. Kailangan natin machichibag to. Sinakbo. Yun o. Ang laki nito Boom. Ano to? Breast part. Mukhang malutong pa siya. Kain tayo mga ka-business. Kaya lang ako nakakain Ay. Yun sana matanggap ako dun kasi mga ka-business, malapit kasi yun sa sa school. Kasi mga ka-business, meron pa po akong mga subject na kailangan tapusin. At para lang din sa makapasok ako ng maayos, hindi tayo magkakaroon ng conflict sa schedule. Yan, tara kain tayo. Masalamat po ng marami sa mga biyahe nito, mga kumpay basbasan sa panis sa amin. Yan. Paano ka kakain? Kantok. Do you want to reply? Yes. What's the message? Kakain na ako ngayon, nakapark lang ako sa gilid sa Vista Verde. I got. Kakain na ako ngayon.
Nakapark lang ako sa gilid sa Vista Verde. Oh, diba? Ready to send it? Yes. Teknolodya. Kaya na mga kabisnes, habang kumakain ako, tumawag si Miss Jal. Ayun siya oh. Hi. Ayun. Nasa ibang bansa po siya kasi ngayon eh. Ganda mo ah. Nasa Dubai po ako. Nasa Dubai. Kumain ka na ba? Yes, ganit na. Wow, sana all. Oo, ngayon pa lang eh. Pagod ako. Gusto Ha? mo? Ano na? Gusto yung biyahe mo? Gusto yung biyahe mo? Okay naman. Medyo ma-traffic, maulan. Ang tanong ko, paano yung sinasabi mo kanina na maraming nag-a-apply? Mga OJT lang din ba? Oo, kasi nung pinasa yung ano ko, yung exam ko kanina. Ang dami kong nakita ng mga exam din na pinasa din. Wow. So, pang pang 81. 81? Sa Yeah. applicant? Yeah. Akala ko naman ikaw lang yung in-interview ngayong araw. Hindi, pero ibang araw 'yun. Pero ngayong araw ako lang. Akala ko naman ngayong araw 81 ka. Pero tataka ako, yung ibang mga folder doon, wala namang pangalan. Oh. Ako lang yung may pangalan. Oh. Ewan ko lang kung yung iba ay tinanggal na lang ganun. What? Hindi mo naman pasado ka. Kasi at least 20. So hindi ako nakaabot sa 20 na mali. Dapat 20, 18 lang nahanap ko eh. Or 17. Bakit yun? Sobrang lapit na sa puwet. Ewan ko, sana. O sana yung gusto malapit na sa school. Oo nga. Ayun nga mga ka-business. Ganap ako ng mali. So at least 20 yung mali na mahanap ko. So 18 lang yung nahanap ko. At yung exam po, yung result nun mga ka-business, bukas pa siya malalaman. So mag-aabang pa ako ulit. Kung sakali man na hindi siya pumasa, kailangan ko maghanap ng backup. Backup company na pag-applyan. Parang nakaduda yung ganyan yung mga typical na sa Pilipinas, yung tawagan na lang namin kayo, pero hindi natatawag. Yung mga ganon. Yun nga, nakakabang eh. Kasi ako dati pa nag-a-apply ako ng work, nalalaman ko naman din agad-agad kapag gusto ka talaga ng HR. Ewan, ganon ako dati, yung parang wala pa akong in-applyan na yung tatawagan ka na lang po namin. Talaga? Nalalaman ko agad na hire ako. Na actual na work na talaga, hindi OJT na. Lakas mo pala. Yeah. Yun siguro dagdag point sa mo yung cum laude ka eh. Nakita nila, uy cum laude Ay, to, hindi. tanggap na to. Ganun. Hindi ko sure. Siguro hindi naman. Kumain ka na ba? Oo nga, di ba kanina? Ano ka pa yan? Nagutom pa rin ako, kakain na ako ng cake. Nung OJT mo ba ganito? No? Alam mo, OJT, kakaiba nga yung sa inyo kasi kami dati OJT, ako kasi palipat-lipat ako OJT, di ba? Parang naka-anim ata ako na OJT na nilipat-lipatan dahil may mga problema. Walang ganyan na pag nag-apply ka sa kanila, okay, pasok, start ka na agad bukas. Ganon. Wala yung ganyang interview na parang akala mo i-hire ka talaga na as employee na may sahod ka na, sasahuran ka ng pang-empleyado talaga. Nagataka ako sa inyo. Or baka talaga ng school yan, depende sa school yan, baka kinausap ng New Era yung mga company na parang i-treat kayo as real employee na talaga na naghahanap ng work. Baka. Ma? Kasi sa akin dati, pasa-pasa lang kami ng MOA, okay net. Okay, may OJT ka na, ganun ang kadali.
Kaya nga eh, meron kasing convert dun sa tapat ng Terra Nova, di ba? Ba't di mo itry doon? Bawal ba doon? Ay, hindi siya partner ng New Era. Wala siyang MOA. Ayun lang. Sa amin kasi hindi ganyan eh. Parang kami bahala talaga maghanap. Wala yung ganyang partnership. Kasi parang ang limitado nung ano yun yan eh. Ang dami estudyante ng New Era. Eh kung ilan lang yung company. Eh di ba parang ang dami ng company na puno na agad ng mga OJTs. O hindi ko alam kung maganda ba yung ginawa ng gano'n ng New Era na parang nauubusan kayo ng company. Siguro yung standard Or lang talaga. Yung standard kasi talaga, dito mo kasi talaga maranasan yung totoong ano eh, na yung OJT ka, tapos parang maghanap ka talaga ng work. Parang yung kasi yung essence nun, di ba? Na ipahanas talaga sa'yo, iparamdam sa'yo na ikaw ay professional at naghahanap ka ng trabaho. Ganun. Okay din siya kasi na-enjoy ko naman. Pero baka ano, kaya kayo ginaganyan na kailangan may partnership lang ng New Era kasi ano, may mga nandadaya ng OJT. Ayun din, parang Diba? may May mga iwasan. ganun. Kasi pag kayo lang naghanap niyan, pwede niyong pekiin na ano eh, nag-OJT kayo sa ganito, sa kakilala niyo, tapos di kayo papasok. Baka ganun. Ayun nga. Kasi mga ka-business may ganun talaga nangyayari na may mga ganung kwento na hindi naman talaga sila nag-OJT pero nakagraduate sila, di ba? Parang unfair kasi yun dun sa mga talaga nag-OJT, no, mga ka-business. Kaya yun yung iniiwasan ng New Era University. So, okay din. Ang galing din. Oo, parang ano, parang damay-damay na. Huli na, para mapagpatugtog ako. Huli na. Again na, mag-ano ako na. Tugtog ako. Tutulog muna ako. Tugtugan mo ako. Again na nga. Isa lang. Again na. Isa lang. Hindi The nakatog. way you look, falling in love without you. Galing ah. Kaya hindi na yun yung lyric. Tugman yung lyrics ah. Galing na. Galing. So yun na mga ka-business, nakauwi na po ako. At ito pala sila oh. May bisita. Ayun, Boss Dave, I miss you. Miss you too. Pumayat ka kuya. Oo, kasi grabe yung ano, medyo may kunting ka-espresyan, yung mga hindi na kayang kumain dahil sa problema. Kaunti lang yun ha. Joke lang po yun mga Boss Dave. Wala naman. Ayun na mga ka-business, welcome back kay Kuya Damo. Pero ewan ko, bumisita lang ata to eh. Bumisita lang. Ayun na. Ayun sige, ayun mga ka-business. Kasi ano, Nino? Padins. Ayun pala, may vlog pala sila mga ka-business. At yun, ganito lang din ang aking vlog mga ka-business. Pahinga muna ako. Salamat ng marami sa pagsama sa akin. At good luck. No, good luck po sa ating lahat. Alright, never say goodbye. Tomorrow is another day. Bira.